Lipin po natin mga idol ang huli ni Toto. May nakalabas pala. Hindi. Yun, yung mga ilupin siguro yan. Yung dumistansya sa batang. So ayan. Inidlisan po ni Bayaw. Yun, mga ilupin nga mga idol. Yan, yan ang sinabi ko. Yung mga ilupin talagang hindi yan bihira lapos ang lumapit sa sa habong. So kahapon ng hapon mga idol, nagpalabas po tayo ng ating mga hinanaing doon sa yung batang po na iniwan po natin na kinuha ng yung nilagakan po na sa pangalawang lagak, pangalawang liko na wala na tayong bakit. So kahapon nag-update po tayo yung mga service po natin kahapon. May nahuli naman sila mga 100 kilos o siguro, napatimbang po kagabi. Pero kagabi kahapon ng hapon mga bandang alas 5 nakakita naman tayo ulit ng batang mga idol. Nakita ni Toto Hansel. So tinawagan niya tayo, mga 4 na milya. Pinuntahan agad natin. So nabutan tayo ng gabi. Tumawag lang din tayo ng light boat. At ayun, pinalikom agad natin mga idol. Ito na, nilapitan na po natin. Sana may huli dahil mga mabubuting area po ito. So hindi na natin tinalian. Sila na lang ang tumali gabi tapos inilawan nila. Yun, nilikom na nila mga idol. Mamaya baga medyo maliwanag na. Ayan, nag-monitor po tayo. Maliwanag na. Lapitan po natin. Hindi pa napaksyalan mga idol dahil nasa distansya po ang isda. Hindi masyadong lumalapit sa batang. So inilawan lang. Mayroon mga lumalapit kanina, sabi ng nag-ilaw. So medyo konti lang yung marami doon sa layo. Sana napasok sa likom o sa lambat mga idol para naman may blessing. So mamaya mga idol, update lang po tayo. So thank you Lord na nakakita tayo ulit ng batang. A few moments later. So ayan po mga idol, isang set. Ayan. Ito pong mga idol, ito pala rin yung naglagak natin yung nakarang buwan na sinabi ko na mga parehas po ang kanilang pangbigay. Hindi tulad ng doon sa Ilonggo. So sana may biyaya mga idol para mabibiyaan naman din tayo mamaya. So ayan, dyan po kanilang service o carrier. Ayan ang pangulong at tapos 3 light boat na nag-ayuda. So shout out ulit sa Divine Trinity, sa pangulong, kay Commander, sa light boat na si Vertex, sa Codin, Kinwood, Codin, Vertex, ayun, Unidin. Shout out, magandang umaga po sa inyong lahat mga idol. Shout out, magandang umaga po. Kumusta po kayo? Maraming salamat mga idol, tinulungan niyo ako na makabawi agad tayo. Nakakita ulit tayo, kaagad tayo ulit ng batang. Isang araw lang, pagbalik natin sa area nakakita tayo. Ito, pinalikom na diretso natin mga idol. Kung sa atin lang po mga idol, sana nahuli lahat o na pumasok sa lambat dahil kagabi tiningnan sa kanilang fish finder, medyo distansya po, hindi masyadong lumalapit sa batang yung isda. So bumaba na po ang ating service boat mga idol para pumunta po doon sa pangulong. Ilonggo mo binadagar kay wala man sila kabinabot. Hindi ko nakasabot yan mga tao. Kahit lang tagaya bukana ilog So ayan mga idol, malapit na po.
Hindi masyadong mataas po ang kanilang upuan, lambat. Pero okay naman. Dahil kung lumapit lang ang lahat ng isda, talagang pero nakahuli pa si Toto mga idol sa labas. Nagsubid-subid siya. Kanina pinakita niya, yellowfin. So, ibig sabihin hindi po napasok lahat dahil tulad ng nasabi ko kanina. Sabi ng lightboat, distansya daw ang mga yellowfin, yung mga malalaking yellowfin. Yan ang sinabi ko mga idol na yung mga yellowfin malabo talaga silang lumapit sa ilaw. Distansya lang. Pero may panahon naman, depende po siguro sa panahon mga idol, yung sila sa ilaw. Pero may na pasok naman daw, hindi masyadong marami, pero may share din tayo. Mamaya mga idol, malaman din natin kung ilan hindi pa sila nakaparsyal. Hindi siguro masyadong marami. Kagabi hindi natin na-obserbahan mga idol kung napaka ba ng isda, kung malapad ba, dahil gabi na po, na madilim na po nakita ni Toto, pero nakabirada siya sa palangre. Kaya diretso po tayo tumawag sa lightboat. Ayan, schedule agad. So kaya din natin nalaman kung gaano karami ng iyong isda. Hindi tulad yung isang batang ng unang kinuha ng isang area na natin na obserbaran na napakaraming isda. So mas mabuti na po ito mga idol dahil nilagakan din nila, nilikom nila siya. Siguro mayroon ding konting lumapit sa ilaw. Ang karuban bro na. Ang karuban bro, alam mo doon. Gatiksi oy. Magtika oy. So pasensya na po kayo mga idol, maingay, nagpa-crash po tayo ng yelo. Ako ka B-boy. So di pa rin na kompleto mga idol, nalapit. At hindi pa rin kumpleto yung kung ilang partial po nila. So tuloy pa rin ang ayuda ng kaibigan nating lightboat. Ayun. So ating mga tuhan nandoon na sa taas ng lightboat, Pangulong. So shout out rin mga idol sa mga tauhan po ng Pangulong, sa mga crew po na mga ayuda, mga busiro. Shout out sa lahat, shout out sa buong team ng Divine Trinity. So ayun, ating mga tauhan nandun sa taas, sa pilot house, nagduyan-duyan. Kaso lang mga idol, ito pong kanilang Pangulong, ang daming langaw. Tulad noon na nakaakyat po tayo dahil si Kapitan po ang nagdala nito, yung nakaparya po tayo, ang daming langaw. Lipin po natin mga idol ang huli ni Toto. May nakalabas pala. Hindi.
Yun, yung mga ilupin siguro yan, yung dumistansya sa batang. So ayan, inidlisan po ni Bayaw. Yun, mga ilupin nga mga idol. Yan ang sinabi ko. Yung mga ilupin talagang hindi yan bihira lang po siyang lumapit sa sa habong. Halos-halos po tulingan po ang lumalapit kapag magpailaw ka. So set out rin sa service ng sa carrier. Ayan, nagdiskarga na po sila ng yelo. So ayun mga idol, lumikit na po ang service. So siguro magsalok na po sila. Dami kayang huli mga idol. Sana kahit makaisang budiga man lang sila mga idol, para naman hindi ang kanilang pagod. Kapawi naman sila. Sa atin kahit mabigyan tayo ng kakunti lang. Sila dahil pangalawa po nila itong ilaw-ilaw, ngayon sila nakalikom. Maawa din tayo sa kanila mga idol, dahil mga mabait po ito. Kung may blessing, hindi ito magpabaya. Hindi tulad ng area ng Hilonggo. Ang dami pala, sabi ng lightboat mga idol, dami pala nilang huli yung Hilonggo, yung pangalawang likom nila sa ating bantang. Ayun po mga idol, tayo na may maghahanap ng ibang payaw. So sayang po yung ating pinalikom kanina umaga mga idol. Hindi lumapit sa walang may nahuli naman sa lambat. Pero yung mga galumbong lang, walang mga tulingan at mga ilupin na nahuli. Dawa naman tayo sa kanila. Kanina humingi lang tayo ng 2 banyera. Dahil mga 500 kilos lang siguro po ang kanilang huli. So, yan ang sinabi ko mga idol, na pag apong sa batang, pag maraming mga ilupin, distansya sa sila. Kanina malapit 1 milya, kaya hindi napasok sa lambat. So hindi naman natin naobserbahan kagad dahil diniritso po natin sa pagpalikom. Kahapon ang huli ni Toto, mayroon namang mga ilan po na tulingan, pero ayan, hindi pumasok kanina sa lambat. Kaya nga mga idol, nasa area sana tayo ng mga mabubuting mga area. So nawa din tayo sa kanila dahil napagod na din sila. Napagod din sila sa buong gabi. Sa batang. So iniwanan na lang po natin yung batang. Kanina nagbira-bira din kami. Nakahuli kami ng ilupin, pero sabi ng light boat, sinular nila ulit kanina sa fish finder. Distansya daw ang mga kabuhayan o ang isda sa batang. So wala tayong magawa mga idol pag ganyan. Basta't mga ilupin sa ganit ngayong mga buwan mga idol, wala talaga. Ayaw sumama sa hindi lumapit sa ilaw. Di bali mga idol, baka may blessing pa tayo mabigay. Hindi tayo makakita ng bata, ulit hanap tayo ng payaw. Baka magdagdagan pa ito po ating huli bago tayo makauwi. So yung 2 banyera kanina na hiningi ko natin, sakto pangulam lang po natin, pang navigation, pang pauwi susunod na araw. So maraming salamat pala ulit kay sa AAB Fishing sa likom sa aming batang, kahit kunti lang ang huli. At maraming salamat din kay Commander sa pag-alalay. Kagabi maalon-alon pa at mahangin, pero nilapitan lang po yung ating batang. So hindi natin obserbahan kasi mga idol, dahil diretso po tayo, excited po tayo na
maligkom. Dahil kung hintayin pa po natin, baka wala pa yung kabuhayan. So, ganun pa rin. Hindi pumasok sa lambat. So, ayun mga idol, hanap naman tayo ng ibang malokisyonan. Siguro mga 2 araw na lang po tayo sa laot. Tayo uuwi na dahil matagal-tagal na po tayo. Hindi mo tayo makarami ng huli. Babawi na lang tayo sa bulunod. Talagang ganito ang mga idol ang agang pangisda, buhay mangingisda. Kung doon sana sa unang batang nakita natin yung inilikom ng Ilonggo, binigyan po tayo sa pangalawang paglikom nila, sigurado nakauwi na tayo. Dahil yung sa pangalawang paglikom nila, marami din daw huli. Tanong tayo sa lifeboat, dami daw ng huli, dalawang huli ka din. So kaso lang, ayan, tulad na banggit natin, tulad natin mga video, hindi tayo binigyan sa una daw, hindi tayo pinaulang na daw tayong parte sa pangalawang likom. Kanya po ang patakaran na Ilonggo. So yun naman ang mga pabuting area, yan pa hindi nabigyan ng kisig. Sayang. So, babawi lang tayo sa sumunod mga idol dahil ilang araw na po tayo po yung uuwi na. So, at siyempre sa inyo mga idol, maraming salamat at napaybayan nyo ako palagi. So, pasensya na po kayo sa una kong mga video. So, dapat lang na mapalabas ko, pinalabas ko na lang, sama ng aking loob. Dahil sa ngayon, matumal ko ang mga para ng isda, tsamba na talaga. Tulad na palagi kong nabanggit. Bihira na tayo makikita ng batang na maraming isda. So kahapon nakikita tayo agad ng batang pero kakonti lang, walang marami sana yung mga tulingan, yung tinatawag ng pulisan. Siguro doon po ang marami sa lumapit sa ilaw. Siguro may makuha sa lambat pero kanina wala, kakonti lang. So halos ang nakuha kanina sa lambat yung mga galunggong lang. So ayun mga idol, update lang tayo, baka makadaan pa tayo ng payaw na maraming mga isda at siyempre sana madagdagan po ang ating fishing para agad mag-away na tayo. Yung ilaw natin, mga isang uligat kalahati na lang na siguro pag uli man tayo wala, mga 2 araw tayo po uuwi na dahil baka maubusan na yun. Lapit na, marami nang maubos sa amin, wala na kami pagkahog, yung mga grocery namin naubos na. Natira namin bigas, kilo, yan na lang po. Yung mga maliliit na kunting mga grocery namin, wala na. Wala na, puro kape na lang po ang aming ininom. Wala na kami coffee meat at biscuit mga idol. So si Bade, parang pumapayat na ata. Dahil wala ng biscuit na mabawal sa service boat. So check out kay Bade, tingnan niyo Bade mga idol. Lumit ang kanyang tiyan. Bade, check out. Bigado, umayat. Bigado daw, kung sa Ilonggo pa, bigado. Si Bade mga idol, kalating Ilonggo po siya. Pero si Bade hindi madamo. Talagang mapigbigay si Bade. Kaya nga naubos ka agad kanyang biskwit dahil bibigyan niya ako palagi. Pero yung kababayan niya na, kababayan ba o kailonggohan niya, parang iba. Kaya mga idol, maraming salamat ulit sa inyo walang sawang suporta. Update tayo muli pag makadaan tayo ng payaw. So makaposting tayo agad ng payaw. Ibang area po ito mga idol, ang ating tinakbo. Dahil doon sa pinanggalingan natin yung sa area ng SBF, nagsimula na po silang manghila to. Hila-hila na nila to. So tinatawag namin para mag-operasyon na po sila. Oo, so, madamon daw ang Ilonggo mga idol. Tawag siya Ilonggo, kalating Ilonggo yan. Hindi, si Bade parang may halong Karaya, Ilonggo at Cebuano. Halo si Bade, pero hindi siya madamo tulad ng iba dyan. Shout out sa lahat ng mga mabubuting mga Ilonggo at hindi madamo sa Ilonggo. So
So kahapon mga idol, parang hindi ako makapagpawala mga idol. So sama talaga ang aking loob, kaya yun, nasabi natin yan sa isang video. So dapat naman siguro mga idol, para naman yung iba, malaman nila na ganyan po kanilang patakaran no, sa susunod, sa iba na lang. So yung kagabi na pinalikom namin, kung may blessing sana, yun ang mapagbigay yun, buti yung magpartida. Yan po ang naglikom sa amin noon, yung pangatlong panglikom. So kaso lang hindi na biyayaan. So di bale, sana ngayon mamayang gabi, maglikom naman sila kanilang payo. Sana mga idol, mabigyan nila ng blessing para naman lagyan na po ang kanilang service o kanilang career. Dahil pangalawang likom na sana nila kagabi. So konti lang ang biyaya. So ayun mga idol, salamat ulit.